Gaano kalayo ang kayang marating ng isang taong nilamon ng sarili niyang kabaliwan para lang matupad ang pinakamasidhing pantasya niya? Habang nakatitig sa isang portrait, dahan-dahan niyang sinuotan ng dress at nilagyan ng makeup ang isang babae na parang humihinga pa. Nang matapos, maingat niya tong inilipat sa hapagkainan. Pero hindi pa doon nagtatapos ang nakakakilabot na eksena dahil sa mesa may 3 pang babae ang nakapuwesto, nakabihis pero wala ni isa sa kanila ang may buhay. Pagkamulat ni Allison, agad siyang kinilabutan. Nasa ilalim siya ng isang lumang bahay na papalibutan ng mga babaeng wala ng buhay. Sa kabila ng matinding sakit, pinilit niyang makabangon. Pagtingin niya sa tiyan, tumambad ang sugat na iniwan ng isang patalim. Hindi niya alam kung paano pa siya nakaligtas, samantalang ang iba ay wala ng buhay. Kinuha niya ang cellphone para humingi ng tulong, pero walang masagap na signal. Kahit nang hihina, gumapang siya papunta sa hagdan sa pag-asang makakakuha ng signal. Kaso bago pa siya makapag-dial, namatay ang cellphone dahil ubos na ang baterya. Maya-maya, may narinig siyang pintong bumukas. Kumabog ang dibdib niya sa takot kaya dali-dali siyang bumalik sa kanyang pwesto at nagpanggap na isa rin sa mga wala ng buhay. Hindi nagtagal, bumaba sa basement ang malaking tao na si Pete. Wala itong idea na buhay si Allison. Dumiretso ito sa table, hinubad ang maskara para tahiin ito. Nang matapos, walang kahirap-hirap nitong binuhat ang isa sa mga babae at iniakyat palabas. Hindi man alam ni Allison ang tunay nitong pakay. Isang bagay ang malinaw sa kanya, isa itong killer. Nang makaalis ang lalaki, saka lamang kumilos si Allison. Kinuha niya ang karayom at tinahi ang sugat sa kanyang tiyan. Pilit na kinakaya ang matinding kirot nang hindi makagawa ng kahit anong ingay. Pagkatapos, isang mahinang paghingi ng saklolo ang naririnig niya. Pagtingin niya, nagulat siyang may isa pang babaeng humihinga, si Emily. Buhay pa pala ito at nawalan din ng malay. Ikinuwento ni Emily na pauwi na siya nang bigla siyang salakayin. Inexplain ni Allison na merong killer sa itaas, kaya kailangan nilang manatiling tahimik. Kapag nalaman nitong buhay pa sila, mas kakilakilabot pa ang sasapitin nila kaysa kamatayan. Nang makita ni Allison ang malalim na sugat ni Emily, agad siyang kumuha ng karayom at sinulid para tahiin ito. Ngunit bago pa siya makapagsimula, muli nang nawalan ng malay si Emily dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Eksakto namang bumukas ang ilaw sa hagdan senyales na bumalik ang killer. Hindi man lang niya naitago ang mga gamit sa mesa. Sa sobrang taranta, aksidente niyang nasagi ang glue bago mabilis na bumalik sa kanyang pwesto at muling nagpanggap na wala ng buhay. Tahimik nitong pinagmasdan ang bawat katawan bago piniling buhatin ang pinakabatang babae. Ngunit habang paalis na siya, napansin niya ang glue na naiwan sa sahig at paglapit sa mesa, tumambad sa kanya ang karayom at sinulid na may sariwang bakas ng dugo. Dumampot si Pete ng kutsilyo at isa-isang nilapitan ng bawat babae kung sino ang buhay pa, pero biglang nagkamalay si Emily. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Wala na siyang pagkakataong makatakas dahil agad siyang sinunggaban ni Pete. Pagtapos makontrol si Emily, muli niyang sinampa ang babae sa balikat at bumalik sa itaas. Pagkasara ng pinto, sakalang muling nakahinga si Allison. Alam ni Allison na kailangan na niyang makatakas habang may pagkakataon pa dahil baka siya na ang susunod na kukunin. Biglang nagring ang cellphone ni Emily. Natuwa siya dahil may signal iyon. Nang sagutin niya ang tawag, Mr. pala ni Emily ang nasa kabilang line. Kinabahan ang lalaki ng iba ang sumagot. Sinabi ni Allison na tumawag ng pulis, pero habang nagpapaliwanag siya, putol-putol ang signal. Kaya gumapang siya papunta sa hagdan para makakuha ng mas malinaw na koneksyon. Ngunit pagdating niya doon, naputol na ang tawag. Susubukan pa sana niyang tumawag muli nang marinig niya ang mga yabag ni Pete. Agad siyang bumalik sa dati niyang pwesto at muling nagpanggap na bangkay. Sa pagkakataong iyon, hindi siya ang napili. Kinaladkad ni Pete palabas ang katawan ni Emily. Nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakalang ligtas siya. Pero muling tumunog ang cellphone kaya bumalik si Pete. Lumapit siya kay Allison at dinukot ang cellphone sa bulsa nito bago muling umalis. Sakalang nakahinga nang maluwag si Allison. Dalawa na lang silang natitira sa basement. Alam niyang kapag hindi siya nakatakas bago bumalik si Pete, siya na ang susunod na mabibiktima. Wala na siyang ibang nagawa kundi maupo sa tabi ng mesa, pilit kumakalma habang nag-iisip ng paraan para makatakas. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa sobrang pagod. Pagkagising, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kumuha siya ng matulis na gamit sa mesa at lumapit sa maliit na bintana. Isa-isa niyang inalis ang mga kahoy na nakatakip dito, umaasang may daan palabas. Ngunit nang mabuksan niya ito, tumambad ang makakapal na bakal na rehas. Nakita niyang naglalakad si Pete sa labas, kaya kinabahan pa siya lalo.
hanggang sa muli niyang narinig na pabalik si Pete, kaya muli na naman siyang nagpanggap na patay. Pero ngayon, dumiretso si Pete sa kanya. Walang kahirap-hirap siyang isinampa sa balikat at dinala palabas ng basement. Hindi na nagtangkang pumalag si Allison. Hinayaan na lang niyang dalhin siya nito. Sa taas, nilagay siya ni Pete sa sofa. Doon niya napansing napakalinis at maayos ng buong bahay. Maya-maya, pumasok si Pete sa kabilang silid at muling binuhat ang katawan ni Emily palabas. Sinamantala naman ni Allison ang pagkakataon para tahimik na magsiyasat. Habang naglilibot, napansin niya ang isang litrato ng babae na nakadisplay sa loob ng glass frame. Doon napagtanto ni Allison na eksaktong magkapareho ang suot at ayos ni Emily at ng babaeng nasa litrato. Mukhang ginagaya ni Pete ang itsura ng mga babaeng pinapatay niya na para bang mayroon itong nakakakilabot na obsesyon. Ilang minuto pa, narinig niyang pabalik si Pete, kaya mabilis siyang bumalik sa sofa. Agad nitong hinubaran si Allison at sinuotan ng isang magandang dress na ginaya mula sa isa pang babaeng nasa mga litrato. Maingat din niya itong nilagyan ng makeup na para bang nag-aayos ng isang manika. Pagtapos, binuhat siya ni Pete papunta sa kusina. Lalo siyang kinilabutan nang makita ang lahat ng bangkay na maayos na nakaupo sa hapag. Bawat isa ay may magkakaibang kasuotan na parang mga bisitang dumalo sa isang engrandeng salo-salo habang pinapatugtog ang isang malungkot na musika. Biglang lumabas sa gilid ng silid ang isang slideshow ng mga larawan ng 3 miyembro ng iisang pamilya. Napansin ni Allison na merong isang batang burado sang mukha sa portrait. Malaki ang hinala niyang si Pete yun nung bata pa. Maya-maya bumalik si Pete, dala ang isang malaking baso ng orange juice at inilapag ito sa mesa. Nang muli itong umalis, agad siyang uminom ng juice dahil sa matinding uhaw, pagod at stress. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang magiging susi sa napakalaking twist sa dulo ng kwento. Hindi nagtagal, dinala ni Pete ang isang matandang babaeng may nakakabit pang oxygen mask. Inakala ni Allison na isa rin itong bihag, pero nang umalis si Pete, agad niya itong sinubukan kausapin. Pagkarinig ng matanda sa boses niya, dahan-dahan itong lumingon at paulit-ulit siyang tinawag na Helen. Akala ni Allison na napagkamalan lang siya at magpapaliwanag na sana, pero biglang nagbago ang ugali ng matanda. Pasigaw nitong pinalalayas si Allison habang paulit-ulit na sinasabing sila ang sumira sa buhay niya at nararapat lang silang magdusa. Sa sobrang emosyon, bigla itong nawalan ng malay. Narinig ni Pete ang ingay kaya nagmamadali itong bumalik, hawak ang isang birthday cake. Doon lang na-realize ni Allison na kaarawan pala ng matandang babae. Ang matandang babaeng nasa wheelchair pala ay si Lorraine, ang mismong ina ni Pete. Pagising ni Lorraine, hindi pa rin nito inaalis ang tingin kay Allison habang paulit-ulit siyang tinatawag na Helen. Doon naunawaan ni Allison na napagkamalan talaga siyang Helen. Habang nagsasalita si Lorraine, unti-unting nabunyag ang madilim nitong nakaraan. Si Helen pala ang dati niyang best friend pero ipinagkanulo siya. Hindi lang ito nakipagrelasyon sa kanyang asawa kundi nakisama pa sa 3 pang babae na tuluyang sumira sa kanyang buhay. Habang ibinubuhos ni Lorraine ang galit at sama ng loob, napansin ni Pete ang marka ng lipstick sa baso ng orange juice. Doon niya agad na lamang may buhay pa sa kanila. Bago pa siya makalapit, inunahan na siya ni Allison. Mabilis niyang hinawakan si Lorraine at nagbabalang sasaktan ito kapag hindi siya pinakawalan. Tuloy-tuloy pa ring sumisigaw si Lorraine. "Lahat kayo sinungaling, lahat kayo nagtaksil sa akin." Sinamantala ni Allison ang pagkakataon. Hinugot niya ang oxygen tube ni Lorraine at mabilis na tumakbo papunta sa main door. Kaso pagdating niya doon, nakalock ang lahat ng labasan. Nang mapansin niya ang telepono sa sala, agad siyang tumawag sa pulis. Pero bago pa siya makahingi ng tulong, mabilis na siyang sinugod ni Pete. Mahigpit na sinakal ni Pete si Allison hanggang halos himatayin na siya. Sa kabutihang palad, naabot niya ang bread knife sa mesa at inatake ang hita ni Pete. Dahil dito, nakawala siya sa pagkakasakal. Wala na siyang ibang mapagtataguan kaya muli siyang tumakbo pabalik sa basement. Pagdating doon, agad niyang binasag ang lahat ng bumbilya para balutin ng dilim ang buong silid. Ilang sandali lang, bumaba rin si Pete. Maingat itong sumulong sa makipot na basement habang hinahanap si Allison. Ang una nitong nakita ay ang huling bangkay na nakahandusay sa sahig. Eksakto namang sinamantala ni Allison ang pagkakataon, bigla niya itong inatake mula sa likuran at nakipagbuno habang kinakapa ang katawan ni Pete para hanapin ang susi. Matapos ang matinding agawan, nakuha rin niya ito at tuluyang nakatakas. Mabilis na binuksan ni Allison ang pinto at tuluyang nakalabas. Pagkakita niya sa liwanag ng umaga, hindi niya napigilang maiyak sa sobrang ginhawa. Akala niya
Tapos na rin sa wakas ang bangungot na pinagdaanan niya. Pero hindi pa man siya nakakalayo sa bakuran, bigla siyang napahawak sa tiyan sa matinding sakit bago tuluyang bumagsak sa lupa. Doon natin malalaman ang nakakagulat na katotohanan. Nalagyan pala ni Pete ng lason ang orange juice na ininom ni Allison kanina. Unti-unti ring nabunyag ang buong misteryo. Noon, gumamit si Lorraine ng lason para maghiganti sa mga taong nagtaksil sa kanya. Pero kahit nakapaghiganti siya, hindi nawala ang kanyang galit. Sa halip, pinalaki niya ang sariling anak na si Pete para ipagpatuloy ang baluktot niyang paghihiganti. Tuwing kaarawan niya, inuulit nila ang parehong ritual, dinudukot ang mga babaeng nagpapaalala sa kanyang nakaraan at ginagawang bahagi ng nakakatakot nilang revenge dinner. Sa kasamaang palad si Allison ang hindi sinasadyang nakainom ng nakalalasong inumin. Grabe no, nalusutan niya ang isang higanting serial killer. Nakatakas pa sa basement, nakipagbuno pa, pero sa huli, orange juice lang pala ang katapat niya. Lesson learned. Minsan, mas delikado pa ang libreng inumin kaysa sa mismong killer. Kung nag-enjoy ka sa video na yan, maraming salamat po. Mag-subscribe ka na rin kung gusto mo pa ng mga recap gaya niyan.